aking share is, ang title niya is A Good, Good Father. Pakisabi nga, Good, Good Father. Sino dito naniniwala na mayroon tayong mabait na ama sa langit? Amen? Hindi ka orphans. Hindi ka, ano ba sa Tagalog ng orphans? Ulila. Yan. Hindi ka ulila. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka ulila. Hindi ka nag-iisa. Amen? Mayroon tayong tatay sa langit na nagmamahal, nag-uunawa, at ang pag-ibig niya ay unconditional. Hello? At nararanasan natin yon. Sabi niya, Good, Good Father, for you did not receive a spirit that makes you a slave again to fear, but you receive the spirit of sonship or pagiging anak. Pakisabi nga, pagiging anak. O sabi niya, and by Him we cry, Abba, Father. The Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's. Sino dito proud siya na anak siya ng Diyos? Amen. Taas ang kamay ng mga anak ng Diyos. Lahat tayo anak ng Diyos. Kung tinanggap natin siya bilang tagapagligtas, we are children of God, sons and daughters of God. Walang kaduda-duda. Tignan mo nga yung katabi mo kung mukha niya ang kanyang tatay. Sa character, amen? Tingnan mo, kapag nasa loob ng church, ay talagang, napakabait niyan. Hello? Sabi niya, kahit sa labas, Pastor, yes, of course, naniniwala ako. Lalong-lalo na itong weekend na ito, talagang ginawa natin na alalahanin ang kabutihan ng Panginoon. Amen? So, we have a good, good Father. Ako po ay may tatay, na kung saan ay hindi siya perpekto, pero isang hinahangahan ko sa kanya ay yung pagiging masipag niya. Kapag gabi at may buwan sa amin kasi magsasaka ang aking tatay, hindi mo makikita sa bahay yan. Nandun sa bukid, mag-isang nag-aani. So, pero kami naman na puro lalaki ng mga anak, susundan namin siya. Nag-aani din kami, naggagapas. Basta maliwanag ang buwan, nandun kami. Okay, ganun din kapag tagtanim ng palay, kasama rin na naming nagtatanim kami ng palay kapag maliwanag ang buwan. Pero kung kailangan, talagang mayroong gagawin, sisindihan niya yung Petromax, yung ilaw, yung digas, lalagay niya doon, 2 Petromax, kaming magkakapatid nandun. So, yun po ang ina-appreciate ko sa aking tatay, na napakasipag niya. At of course, siya ay tatay ko. Okay, ang aking tatay ay maliit lamang po siya. Hindi siya katangkaran, pero kami mga kakapatid ay mga matatangkad. Nakuha namin sa aming father side. Bakit ko sinasabi? Dahil ang pagiging magulang, ang pagiging tatay, sa ayaw at sa gusto mo, pag titignan mo ang iyong anak, mayroong bahagi ng kanyang buhay na meron ka. Sino dito mga parents? Di ba? Sino dito mga anak? Either kamukha mo, nanay mo, o tatay mo. Alam mo kamukha nyo yung, hindi nyo kaano-ano. Di ba? Kamukha mo, sabi mo sa katabi mo, kamukha mo ang tatay mo. Ganon din sa Diyos. Ang Ama nating sa langit ay siya ay napakabait, napakabuti. Siya ay lumikha ng langit at lupa at hindi siya nagbabago, nagmamahal siya kailanman, hindi ka niya iniwanan, hindi ka pinabayaan. Dahil kung nababanggit ko ito, halimbawa ang aking anak na si Caleb at 8 years old na siya, sasabihin niya, Dad, ay 8 years old na ako, kaya ko nang maligo, kaya ko nang maglagay ng gel sa aking buhok, kaya ko nang magbihis, ay siguro, Dad, ay karapat-dapat na ako maging anak mo. Di ba? Karapat-dapat na ako maging anak mo, Dad. Daddy, sabihin ko sa kanya, tumahimik ka nga dyan. Kasi bakit ko sinabi? Sabihin ko sa kanya, kahit hindi mo gawin, kahit hindi ka maglagay ng gel, kahit hindi ka magbihis, anak pa rin kita. This is natural na tatay. Ganon din tayo. Ipinanganak tayo by birth, not by worth. Kaya nga mayroong word na born again. Ipinanganak ka spiritually. Hindi dahil sabi, Lord, kailangan ko maging mabait, kailangan ko maging ganito para magiging anak mo ako. No. Una, naging anak ka muna para lumabas yung pag-uugali, para lumabas yung image ng yung
ng iyong ama. Hello, naiintindihan mo ba natin? Sabihin mo sa kanila, naiintindihan mo ba kapatid? Kaya ka bumabait, lakasan mo, kaya ka bumabait, naku, Easter na Easter, nagsasalita, walang kausap. Kaya ka bumabait, dahil naging anak ka. Na born again yung spirit mo, kaya mayroong conviction, lumalabas yung good character. Ang dala ng relihiyon, gumawa ka ng mabuti para maging katanggap-tanggap ka. Ang dala ng Christianity, tanggapin mo muna, maging anak ka muna, magkaroon ka ng relasyon sa Kanya, lalabas yung good works. Palakpakan natin ang Panginoon. Sabihin mo sa Kanya, sa katabi mo, ganun pala. Kaya nga isinilang tayo by birth. Sa spiritual, ganun sa physical. Not by worth. Amen? Unang-una, gusto kong bigyan kayo ng 3 points. Alam ko, ang Diyos ay marami siyang character, pero as a father, may bigyan ko kayo as ng 3 points ko dito. 30 sana yan, pero 3 na lang. Number 1, a father who protects. Do not be afraid, little flock, for your Father has been pleased to give you the kingdom. Do not be afraid. Huwag kang matakot. Ang Ama ang nagsasabi niyan, huwag kang matakot. Sabihin mo sa katabi, huwag kang matakot. Ibang klase ang aking bunsong anak, ang aking 2 anak, kapag nandun kaming parents sa bahay, magsama-sama kami, wala silang katakot-takot. Pero kapag mag-isa lang ang anak maiwanan sa dilim, ay, iyak niyan. Anong lesson nito? Minsan, kapag tayo napapalayo sa ating Father, papasukan ka ng fear. Papasukan ka ng doubt. Papasukan ka ng kung ano-ano man. Kaya paralyze ang iyong ugali, mapaparalyze yung good characters, mapaparalyze yung pagiging anak mo. Why? Wala si tatay. Pero kung kasama mo ang tatay mo, physically at may kaaway ka na mas malaki sa'yo, tatapang ka. Naibigay ko na ano ito minsan sa inyo. Nilagay ko na as a picture. Halimbawa ay, alam natin ito. Ayan, bumababa si Kuya Danny. Kuya Danny, halika ho kayo. Ayan, palakpakan po na si Brother Danny. Ayan. Si Brother Danny, siya yung tatay ko, halata naman, di ba? Okay. Si Brother Danny ay, siya yung tatay ko, ako si Karsten. Sino po ako? Ako yung anak kong bunso. Tapos si Karsten, may kaaway siyang mas malaki. Tapos siyempre mas malaki, takot si Karsten. Takot, iiyak yan. Ang gagawin ng bata, kadalasan magsusumbong sa tatay at sasamahan ng tatay doon sa kaaway. Ayan. At na mas malaki. Sasabihin, halimbawa, si Karsten, nandiyan yung kaaway. Ang tumatapang, why? Nandun yung tatay. Amen? Ganon din ho tayo salamat ho. Ganon din ho tayo sa Panginoon. Tumatapang ka na gawin ang mabuti. Tumatapang ka na ihayag ang salita ng Diyos. Why? The presence of God is with you. The Father is with you. Kasama mo ang Diyos. Sikuin mo yung bilbil ng katabi mo. Kasama mo ang Diyos. Hello? Kaya minsan takot mong ihayag, takot mong aminin na ikaw ay Kristiyano. Why? Kasi malayo si tatay. Pero kung alam mo, close kayo ng ating Father sa langit, matapang ka. Masasabi mo, nagkakaroon ka ng boldness. Kaya mong palayasin anumang mga takot, anumang mga fear, pangamba. Yung tawag dito, lalo yung pag nagkaroon ka daw ng 50 years old. Hindi pa ako 50 years old. Paabab, binibisita daw yan ng spirit ng fear of the unknown. Sino kaya ang mag-aalaga sa akin? Alagaan kaya ako naging anak? Nagkakaroon ng mga ganon. Pero dahil may tatay ka at hindi ka ulila, hindi ka natatakot. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ako natatakot.
Hindi ka natatakot, why? Ang Diyos natin, ang Father natin ay nandyan lagi. At siya na mismo nagsasabi, do not be afraid, little flock, for your Father has been pleased to give you the kingdom. Ay, anong ibibigay niya? Give you the kingdom. Pangalawa ho, a merciful Father. Mahabaging Ama. Merciful na tatay. Pag sinabing mercy, iba yung grace at saka mercy, dahil sa grace ng Lord, pinatawad ka. Pero ang mercy din ng Diyos, yung dapat sana na mapaparusahan ka, hindi na. That's the mercy. Hello? Naiintindihan mo ba natin? Papaluin sana kita, pinatawad na kita na hindi kita papaluin, pero dapat talaga ay may gagawin mo ito, pero hindi ko nagagawin sa iyo. That's the mercy of God. Ang Father ay sabi niya, but love your enemies, do good to them, and lend to them without expecting to get anything back. Then your reward will be great, and you will be sons of Most High. Sons of Most High. Ibig sabihin dito, kapag nagpautang ka, nag-lend, hindi lang po sa pera. Okay? Hindi mo na pinabayaran. Ibig sabihin, gagawin mo sana, ididimanda mo sana, pero hindi mo na ginawa. We call that mercy. Okay? Pag ganun ang ating ginagawa, sabi niya dito, and you will be sons of the Most High because He is kind to the ungrateful and wicked. Mabait ang ating amang nasa langit, mabait ang ating amang nasa langit, hindi lang sa mga mababait, kundi even sa mga makasalanan din. Because the Bible says the goodness of God will lead us to repentance. Yung kabaitan, kabutihan ng Diyos, siya ang magtutulak para lalo mo siyang makilala at lalo kang hihingi ng tawad, magkakaroon ka ng malalim na relasyon. Bakit yun? Sabi niya, be merciful, just your Father is merciful. Pakisabi ulit, be merciful. Amen? Last ho, a father who love. Ang tatay na nagmamahal. Tatlo lamang po ang gusto kong ibahagi sa inyo. Marami ho yan, ang tatay na nagmamahal. How great is the love of the Father. Love the Father has lavished on us that we should be called children of God. And that it was what we are. Sabi niya sa John chapter 3 verse 16, sabay-sabay ho, 1, 2, 3, go. Kaya ho mayroong Easter. Dahil mayroong father, mayroong tatay na nagmamahal sa atin. Hello? Hello? Tayo kasi minsan, tinitake for granted natin yung salvation, yung grace, biyaya ng Panginoon. Yung pagkamatay sa cross ng ating Panginoong Hesus at pagkabuhay ng... minsan hindi natin nakikita yung behind the scene. Lalong-lalo na tayo sa ating henerasyon na yon. Minsan pag nakita natin si pastor, o ako minsan nakita nyo si pastor, okay siya, naging pastor na siya, blessed siya, ganito siya, may sakyan siya, may asawa siya. Pero hindi nyo nakita yung umpisa ko. Hello? Si Pastor Larry, nakita natin, wow, si Pastor Larry, ginagamit siya ng Lord. May mga churches na 30 plus, magkulang-kulang 40 na sa Pilipinas, dito rin sa Europe, mayroong ganyan. Si Pastor Larry, bless siya, ganyan. Pero yes, sa ngayon, yun ang nakikita mo, for the glory of God. Pero hindi nyo nakita kung paano rin siya nagsakripisyo. Amen. Hindi natin nakita, kinikwento na lang niya. Nung araw daw, ang TV pa daw, nung araw yung malaki, yung may likod. Ngayon, ang mga TV, panipisan eh. Magba-Bible study siya, kasama yung sakyan, dala-dala niya yung TV para magkaroon lang ng film showing doon sa Bible study ng bahay. Akalain mo, gabing-gabi dala-dala yung baka mapagkamalang pang... Sabi ko, grabe ang sacrifice ng aking pastor. Maraming mga temptation, maraming mga pagsubok, maraming mga bagay na pinagdaanan niya, panghihina, maraming humiliation, maraming mga persecution, pero nagpatuloy siya. Amen?
Ganon din minsan ang ating mga parents, lalong-lalo na yung mga nasa abroad. Ang alam lang nila humingi ng pera. Kadalasan, pero blessed tayo, meron tayong anak, meron tayong pamilya sa Pilipinas. Pero hindi nila nakikita ang yung ginagawang sakripisyo. Minsan ganun do ang Kristiyano ngayon. Tinitake for granted, yes, I am saved. Yes, it's true. Pero hindi natin minsan napaka-light ang ating pangunawa sa ginawa ng ating Panginoong Hesus sa cross ng Kalbaryo. Na ganun niya tayo kamahal, ganun kanya kamahal, inuunawa hanggang ngayon tayong lahat as a church. Kaya sabihin mo ulit sa katimo, sabi ko sa iyo, mahal ka ng Diyos. Bakit ko lagi ho sinasabi yan? Kasi naranasan ko nung Sunday na naman, na umupo, si Pastor Larry nag-preach. Anniversary yun, ha? Sabi ko, ganun pala. Kaya ramdam na ramdam ko rin ho, lalo yung mga nag-retreat. Natulog 3:00 ng madaling araw. A father who loves. Ang tatay natin nagmamahal. Pag sinabing nagmamahal, nagko-correct. Pag sinabing nagmamahal, nagpo-protect. Hindi mo pwedeng sabihin mahal mo ang isang bagay, ang isang tao, kung walang protection. Ngayon ho, basahin po natin itong Luke chapter 23:46. Jesus called out with a loud voice, Father, into your hands I commit my spirit. And when he had said this, he breathed his last. Yan yung last word ng ating Panginoong Hesus sa cross. Hello? Bakit to? Nung pagkasab, si Jesus mismo, ang salita niya ay buhay. Pag sinabi niya, Lazaro, mabuhay ka, nabubuhay. His word is life. Mayroong kapangyarihan. Pero alam niyo kung bakit namatay ang ating Panginoong Hesus? Dahil inirelease niya yung kanyang spirit. Yung, pakisabi, spirit. Hanggat hindi niya inire-release yung spirit na yon, na the same na espiritu na nasa sayo, buhay siya. Hello? Pero inire-release niya. At pagkatapos niya, namatay. Bakit mo sinabahagi yan, Pastor? Ganun din ho sa church. As a family, individual, and as a church. Ang simbahan ho, without the Spirit, without the presence of God, will die. Hello? Ang worship leader, life group leader, pastor, without the presence of God, you will die spiritually. Naiintindihan mo ba natin? Yes, ang salita, tingnan nyo, ito pagkat kinorture siya, hinagupit siya, pero naghihingalo siya. Pero nung sinabi niya, Lord, Father, into you I commit my spirit. Kasi nga inalis na yung presence. Kapatid, nakikiusap ako sa inyo. Huwag kayong aalis sa presence ni Lord. Amen. Huwag kayong lalayo sa presensya ng Panginoon. Sabihin mo sa katabi, huwag tayong lalayo sa presence ni Lord. Si Jesus nga, nung lumayo siya doon namatay. Hindi siya lumayo nung inirelease niya. Tayo rin ho. Bilang church, bilang individual, once na hindi mo na, paano't lalayo, Pastor, sa alis sa presence of Lord, once hindi ka na nagbabasa ng Biblia, wala na yung worship sa iyo, wala na yung mga spiritual na bagay, spiritual food, hindi mo na ginagawa. Kapatid, sinasabi ko sa iyo, maghihingalo ka. Ano, Pastor, maghihingalo physical? Hindi ho physically, spiritually. Kapag naghihingalo ka, magiging crunchy ka na. Malutong. Parang dahon. Kasi tuyo na. Hello? Nag-text lang yung asawa mo sa Pilipinas, nasaan ka? Nasaan ka lang, sabi niya. Ba't ka ba tanong ng tanong? Nagsiselos ka? Kapag ganon, tuyo na yan, tuyo. Dry na, sensitive na. Nagpapanting ang time. Hello? Sabi mo sa katabi mo, hindi ako yun. Sana nga. Palakpakan natin ng Lord.
Bakit ko sinasabi ito? Ako as a pastor, kapag lalayo ako, aalis ako sa presence ni Lord, walang dwelling, walang pagluhod, walang pagbababad. Alam niyo, walang shortcut ho sa pagpiprepare ng sermon o pagpapastor o paglilid o anumang mga bagay. Wala akong shortcut para maging anointed ka, para samahan ka ng Lord. Kailangan mo pa rin ng time. Kung mayroong shortcut, ibabahagi ko sa inyo. Gusto mo maggamitin ng Lord one day? Gusto mo ayusin ka ng Lord? Kailangan mo ng time, ibigay mo magpaayos ka. Sino dito nagpagupit? Naranasan nagpagupit. Di ba, kung ginupitan ka lang ng 1 minute, satisfy ka ba? Kapag ginupitan ka ng mahaba, gusto ko pag ginugupitan ako ng mahaba, matagal-tagal, 30 minutes, gustong-gusto ko, ibig sabihin, pogi ako dun. Hindi ibig sabihin, nahihirapan yung nagugupit sa akin dahil hirap na siyang kung saan babawasan niya. Ibig sabihin, sa inaayos niya. Pero kapag ginupitan ka, 5 minutes lang, tawagin ho, pabayaran ka na, 20 Swiss franc na kagad. Pagtingin mo, saan ang gupit dito? Parang mga kababaihan minsan nagpapagupit ng pagkabahaba-haba, tagal-tagal, paglabas, parang wala namang naalis. Gupit na sa kanila yon. Pinakulot lang ng konti, gupit na. Maganda ba ako? Maganda. Hallelujah. Sabi ko, kailangan pa rin natin ng time. Kailangan mo pa rin ng time na umattend sa gawain ng kagaya nito. Kailangan mo pa rin ng time na mag-dwell, bumabad sa presence ni Lord. Alin ang mas masarap? Isda na galing sa loob ng lata o isda na galing sa dagat? Minsan gusto natin lagi lata para mabilisan. Pero alam natin, kapag isda galing sa biningwit mo dyan sa lake, at nahuli mo, niluto mo, kinaliskisa mo, niluto mo, isinerve mo, ang linamnam. Pero kapag galing sa lata, yung Youngstown, pag amoy mo, sardinas talaga. Isda rin, kaya lang hindi na ganun ka-fresh. Hello? Ganun din ho sa Panginoon kung gusto mo samahan ka ng Diyos. Kung gusto mong tumagal sa paglilingkod, gusto nating tumagal sa pagsunod sa Diyos, yung relasyon natin sa Panginoon, you need time. Pakisabi, time. Luke chapter 23:34, Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Tingnan nyo, napakabait ng ating tatay sa langit. Even yung kanyang bugtong na anak, ibinigay niya para sa iyo. That's why kaya nga sinabi, ang title natin, Good, Good Father. Kapag sinabing good, good, Lord, napakabait mo sa akin. Minsan napakatigas ng ulo ko, pero mahal mo pa rin ako. Lord, gusto ko nang mag-give up. Minsan mahal mo pa rin ako, nandiyan ka pa rin. Lord, even yung kailaliman, kilala mo na ako, alam mo na ako one day, 3 years from now, 5 years from now, alam mo, because our God is all-knowing God, alam niya na one day lalayo ka kung lalayo ka man. Because He is all, bakit ka pa rin niya patatawarin? Kapag humingi ka, bakit ka pa rin niya patatawarin? Kung halimbawa ako ang Diyos, alam ko ang isang tao, bukas, lalayo sa akin, magbabackslide, ay kukunin ko nito habang on fire pa. Naiintindihan ninyo? Kapag ikaw ang Diyos, halimbawa on fire pa si kapatid, at bukas ay magwawala, ay kunin ko na ito, baka magwawala pa sa bukas. Pero ang Diyos hindi. Kasi ang pag-ibig, grasya ng Diyos ay bago bawat umaga. Ngayon, kung bago ang pag-ibig niya, bukas bago pa rin pag-ibig niya. Yung pag-ibig ng Diyos ay araw-araw bago. Sabihin mo sa katabi, bago! Laging araw-araw bagong pag-ibig ng Diyos, pero ang ating style makaluma. Old fashion tayo, yung old style pa rin. Ating sa church, kung may time, old fashion. Magbibigay, kung gusto, kung may time, old fashion. Hello? Babate, kung may time. Mananalangin, kung may time. Maglilingkod, kung may, old yan. Kapag ganyan ang style natin, baduy ka, baduy.
spiritually badoy. Hindi ba? Alam yung badoy yung lousy? Yung naka-polka dots na red, tapos green ang nakasapatos ng kulay pink, tapos nakabag ng kulay yellow, tapos nakahikaw ng shell, tapos ang pabango ay efficacent oil, tapos aaten sa church, tatabi sa'yo. Anong tawag? Minsan, tumatawa tayo, pero minsan ganun tayo spiritual. Hindi na nababagay. Hindi na naaakma spiritually. Sabihin mo sa kapatid, ang forma mo ngayon na. Spiritually and physically. Hello? Hello? Palakpakan natin ang Panginoon. Itong last is a prodigal son. Isang son, we have a good father. Itong prodigal son, itong Luke chapter 15, verse 17. Paki-prepare ho yung video after this na i-explain ko. When he came to his senses, he said, I will set out and go back to my father. Dalawang magkapatid sa Luke 15 na ito, alam natin yung story, napaka-familiar. Yung bunso naglayas, kinuhalat ang kanyang mga mana, hanggat inubos niya, winaldas niya ang kanyang mga namana, ang kanyang pera at yung panganay na iwan. At yung bunso, naglayas siya hanggang dumating yung time na nasa end ng kanyang rope, ng kanyang buhay, na kung saan ay siya ay isang pinagsisilbihan sa kanilang tahanan, pero dumating yung time na nagpapakain na siya ng baboy. Okay? At nagpapakain siya ng baboy, wala na siyang makain at natetempt na rin siyang kainin yung pagkain ng baboy. Sometimes we are like that Kristiyano. Lalayo tayo sa Lord hanggat kaya natin, atras pa tayo ng atras, hanggat kaya pa natin. Pero darating yung time, wala ka nang masasandalan, kagaya ng prodigal son. Pero God, praise God, when he came to his senses, naalala niya, nagising siya. Naalala niya kung gaano kabuti, kayaman, gaano magmahal ang kanyang tatay na iniwanan sa kanyang tahanan. Tayo minsan napapalayo sa Panginoon. But praise God, laging naaalala natin. Pero you know what? Ang father, ito sa parable na ito, lagi kong sinasabi ito, ang father hindi siya lumabas para hanapin yung anak. Nasaan na yung anak ko? Nasaan na si Cecilio? Nasaan na si Bernardo? Nasaan na kaya siya? Hindi niya hinanap. Ang ginawa ng tatay, naghintay. Kung mayroon man silang terrace sa terrace. Hinihintay niyang bumalik ka. Hinihintay niyang bumalik yung kanyang anak. Ganon din ang ating Father sa heaven. Napakabuti niya. Hinihintay ka lang na ibalik yung dati mong sigla, dating paglilingkod, dating pananalangin, dating pagtaas ng kamay, dating pagsabi na I love you, Father. Yung dati. Sabi natin, dati. Yung first love, yung dating ugnayan. And I pray, maalala mo ngayon kung gaano ka kamahal ng ating amang nasa langit. Kaya ho tayo may tinatamasang ganito because of the grace of God. Kaya tayo may tinatamasa, nai-enjoy natin ang blessing ng Lord. Dahil ho, mayroong father na nag-sacrifice ng kanyang anak, ng bugtong na anak, na matay at nabuhay na muli. Itong story na ito is true to life story. Inirin-act lang, pero true to life na nangyari ito. Panoorin po natin ito.